Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa magkarelasyon, normal lamang na magkaroon ng alitan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Lalo na at minsan, mayroon talagang hindi pagkakasunduan ang dalawang mga tao. Pero hanggang saan kaya hahantong ang isang relasyon na puno ng away at selos? Ganyan nga ang naging kapalaran ng isang modelo sa karelasyon niyang businessman at Amerikano. Tunghayan natin ang trending na kwento ngayon na nangyari sa Thailand, kung saan nakuha nga sa CCTV ang huling sandali ng biktima bago nga mangyari ang kahindik-hindik na krimen. Nasa sahig, nakabalot ng mga tela at wala ng buhay. Ganyan dinatna ng isang babae ang kanyang kaibigan sa loob ng isang mamahaling kondominium. At sa pagtakbo nga ng investigasyon, napagdugtong-dugtong ng mga pulis ang buong pangyayari ayon sa kuha ng mga CCTV. Pero sino nga ba ang babaeng modelo at bakit niya iyon sinapit? Ang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Pro Pilipard Paladron o mas kilala bilang Minnie, 30 years old. Si Minnie ay nagmula sa bansang Thailand. Ang kanyang tatay ay isang sundalo at ang kanyang nanay naman ay isang teacher. Fashionista, matapang at malakas ang loob. Ganyan nakilala si Minnie ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Aktibo si Minnie sa paggamit ng kanyang social media noon pa man. Marami nga ding humahanga sa dalaga dahil sa angking niyang kagandahan. Ang dalaga kasi ay matangkad, maputi, at may magandang hubog ng katawan. Dahil nga dito, madalas na kuning modelo si Minnie. Bukod doon, mahilig din si Minnie sa mga tattoo at mayroon siyang malaking tatog sa kanyang likuran. Mahilig din mag-party si Minnie kasama ang kanyang mga kaibigan. Madalas, mag-travel ang dalaga sa iba't ibang mga bansa at lugar. Nagtatrabaho si Minnie sa isang sikat na bar bilang promedizer. Pagkatapos ay nagpunta si Minnie sa Singapore para magtrabaho. Taong 2021, habang nagtatrabaho sa Singapore si Minnie, may nakilala siyang isang lalaki. Ang lalaki ay si Daniel Benjamin Go Wei Yen, 32 years old. Si Daniel ay ipinanganak sa bansang Amerika pero siya ay isang Singaporean citizen. Hindi naman nasabi pa ang totoong trabaho ni Daniel, pero ayon sa mga balita, siya ay isang businessman. Makalipas ang isang taon, nagdesisyon na si Minnie na bumalik sa Thailand. At pagbalik ni Minnie sa Thailand, nagdesisyon siyang magtayo ng isang negosyo. Hindi naman na nabanggit pa sa mga balita kung ano ang tinayong negosyo ni Minnie. Sa Bangkok, naging kasosyo nga ni Minnie si Daniel. At dahil sila ay business partner na, madalas na magkasama sina Minnie at Daniel. Hindi nagtagal, naging malapit na magkaibigan ang dalawa. At matapos nga ang ilang buwan, formal nang nagsimula ang relasyon ni Minnie at Daniel. Mahal na mahal ni Minnie at Daniel ang isa't isa. Madalas din bigyan ni Daniel si Minnie ng mga mamahaling regalo. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Minnie at Daniel dahil sa mga simpleng bagay lamang. At kapag nagkakaroon ng away ang dalawa, may mga pagkakataon na sinasaktan ng lalaki ang kanyang girlfriend. Siloso kasi si Daniel at ayaw niyang may kasamang ibang lalaki ang kanyang kasintahan. At isang beses, kinasuhan na ni Minnie si Daniel dahil sa pananakit nito sa kanya. Pansamantalang naghiwalay ang dalawa matapos magkaso. Pero kahit na ganon, nagkabalikan uli sina Minnie at Daniel at nagpatuloy ang kanilang relasyon. At walang kamalay-malay si Minnie na iyon na pala ang pinakamaling desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Dahil ang desisyon niyang makipagbalikan kay Daniel ay magiging katapusan ng kanyang buhay. Taong 2025 nang nagdesisyon na mag-live-in sina Minnie at Daniel sa isang 50-story luxury condominium sa Bangkok. Ang magkasintahan nga ay umupa sa isang condo unit sa 22th floor. At mula nang nagsama na sa iisang bahay sina Minnie at Daniel, hindi na hinayaan ni Daniel na magtrabaho pa si Minnie. Gusto kasi ng lalaki na manatili na lamang sa condo unit si Minnie at siya ang magtatrabaho para sa babae. Mula din noon, nagbibigay na si Daniel ng pera kay Minnie para pang-suporta nito sa kanyang pamilya. March 23, 2025, bandang 6:45 ng gabi, umalis sina Daniel at Minnie para lumabas. Makikita sa CCTV na sumakay ang magkarelasyon sa itim na van.
Birthday kasi noon ni Minnie kaya nagsiselebrate ang magkasintahan. Sa isang larawan, makikita nga sina Daniel at Minnie na magkasama. Mayroon ding larawan na may cake si Minnie at katabi nito ang isang mamahaling relo na regalo umano ni Daniel sa dalaga. Sa post nga, sinabi pa ni Minnie na iyon ang pinaka-the best niyang birthday. Bandang 9:17 ng gabi, makikita sa CCTV na hinatid ni Daniel si Minnie sa elevator. Hinalikan pa nga ni Daniel ang dalaga. Pinaniniwalaan na mag-isang bumalik si Minnie sa loob ng kanyang condo unit. At ang hindi nga alam ng lahat, iyon na pala ang huling beses na makukunan at makikita ang dalaga ng buhay. March 24, 2025, bandang 12:00 ng madaling araw nang umuwi si Daniel sa condo unit nila ni Minnie. 1:30 ng madaling araw, may nakakita pa nga kay Daniel na bumaba sa lobby para kunin sa delivery rider ang 2 bag. At bandang 10:30 ng umaga, ang nanay ni Minnie na si Nusara, 59 years old, ay nakatanggap ng missed call mula sa kanyang anak. At dahil nga hindi niya nasagot ang tawag, simula 10:30 ng umaga, ilang beses nang tinawagan ulit ni Nusara si Minnie. Pero ni isang beses ay hindi na ito sumagot. Mula 12:17 hanggang 12:46 ng tanghali, nakita ng mga staff si Daniel na lumabas ng condo unit para pick up in ang 2 paper bag mula sa lobby. At bandang 5:43 ng hapon, nang lumabas ng condo si Daniel mag-isa at hindi kasama ang kanyang girlfriend na si Minnie. March 25, 2025, bandang 3:00 ng madaling araw, nang namataan naman si Daniel sa CCTV na umuwi sa condo. Bandang 3:60 ng hapon, makikita muli si Daniel na pumasok sa elevator, dala ang 2 maleta. At nakasuot pa nga ang lalaki ng isang sombrero. Pagkatapos, nakuna ng CCTV si Daniel habang siya ay palabas ng condominium, dala-dala ang kanyang maleta. Kasunod naman ni Daniel ang isang staff ng condo na may dala ng isa pa niyang maleta. Gumamit nga si Daniel ng isang online app para rentahan ang isang black Mercedes na sasakyan. Dumiretso si Daniel at ang staff ng condominium sa itim na kotse. Matapos ngang ilagay ang mga maleta sa likod ng kotse, umalis na ang kotse bandang 3:90 ng hapon. Pagkatapos noon, wala na ngang nakakaalam kung saan nagpunta pa si Daniel. Samantala, hiningi naman ni Nasura ang tulong ng kaibigan ng kanyang anak na si Sutida para hanapin ang kanyang anak na halos 2 araw niya nang hindi makontak. Labis na nga ang pag-aalala ng nanay ni Minnie sa kanya. Pumayag naman si Sutida na tumulong dahil maging siya ay nababahala na kung kamusta na ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Nang araw at oras din na iyon, nagpunta si Nusura sa police station para i-report ang pagkawala ng kanyang anak. Sa kabilang banda naman, si Sutida ay nagpunta sa condominium kung saan alam niyang nakatira si Minnie. Kinausap niya ang manager ng condominium para buksan ang unit ni Minnie dahil ilang araw nga nilang hindi makontak ang babae. Agad namang binuksan ng manager ang unit kasama ang mga gwardya at pinasok nga ni Sutida ang loob ng unit. Nang nasa loob na si Sutida, hindi niya agad nakita ang kanyang kaibigan. Naglibot-libot pa siya sa unit hanggang sa nagtungo na siya sa loob ng banyo at dito na nga nakita ni Sutida ang isang bagay na natatabunan ng patong-patong na tela. At lakas loob ngang hinila ng babae ang mga tela na ito. Tumambad kay Sutida ang nakatalikod na labi ng babae. Kitang-kita ni Sutida ang malaking tato sa likod ng babae. At napatili na lamang siya nang na-realize niya na ang babae na iyon ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan na si Minnie. Agad na tumawag ng mga pulis ang management ng condominium para i-report ang nangyari. Kahit na masakit sa kanyang kalooban, tinawagan ni Sutida ang nanay ni Minnie na si Nasura para ipaalam ang masamang balita. Natanggap naman ni Nasura ang tawag na kahit na sinong magulang ay ayaw matanggap. Sa tawag, sinabi nga ni Sutida kay Nasura na si Minnie ay wala ng buhay. Labis ngang nabigla ang ginang sa kanyang narinig. Agad na kumalat sa social media at nabalita nga sa telebisyon ang sinapit ni Minnie. Marami naman ang nakisimpatya sa nangyari sa dalaga. Ang ibang mga netizens, sinabi nga na posible na pera umano ang tingin nilang dahilan kung bakit nangyari ang krimen. Habang ang ilan naman ay kinwe-question kung ano ba daw ang totoong kasarian ni Minnie dahil baka iyon ang pinag-awayan ng biktima at sospek. Dinala ang labi ni Minnie sa ospital para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy,
Binawian ng buhay si Minnie dahil pumalya na gumana ang kanyang puso. At ang dahilan nga ay paulit-ulit na sinaktan si Minnie hanggang siya ay bawian ng buhay. Si Minnie ay maraming pasa sa braso, muka at iba pang parte ng kanyang katawan. Mabilis na kumilos ang mga pulis para imbestigahan ang nangyaring krimen. Sa investigasyon nga nila, napag-alaman nilang nawawala ang mga personal na gamit ng dalaga. Kasama na nga dito ang mamahaling relo, luxury watches at mga alahas. Kaya naman ang unang anggulong tiningnan ng mga pulis ay pagnanakaw. Subalit nang nagtanong-tanong na ang mga pulis sa management ng condominium, nagulat sila nang malaman na bukod kay Minnie, may isa pang lalaki na pumasok sa unit nito. At matapos nga nun, hiningi na ng mga pulis ang kopya ng CCTV at inisa-isa nila itong suruin. At dito na nga nila nakumpirma na walang ibang taong pumasok sa loob ng condo unit ni Minnie, kundi siya at ang lalaking sinasabi ng management. Wala din namang mga bumisita kay Minnie ng mga nakarang araw. Tinanong ng mga pulis si Sutida at Nasura kung sino ang lalaki na kasama ni Minnie sa apartment. At sinabi nga nila na si Daniel, ang boyfriend ni Minnie, ang lagi nitong kasama sa loob ng unit. Sinabi naman ni Nasura sa mga pulis na kamakailan lamang sinabi sa kanya ni Minnie ang mga katagang, "Kapag ako ay nawala o hindi nyo na ako makontak, ang may kasalanan at walang iba kundi si Daniel. Siya lang naman ang nananakit sa akin." Sinabi pa ng nanay ng biktima na hindi niya personal na kilala si Daniel dahil hindi naman ito ipinakilala sa kanya ng anak. Tanging sa picture lamang daw ito ipinakilala ni Minnie noon. Naniniwala ang ginang na si Daniel ang pumatay sa kanyang anak na si Minnie. Dati kasi ilang beses nang sininda ni Minnie si Nasura ng mga larawan na kanyang mga pinsalang tinamo mula sa mga pananakit ni Daniel. Ayon naman kay Sutida, sinabi niyang ayon sa kwento ng kanyang kaibigan, hindi maganda ang relasyon niya kay Daniel. Noon pa man daw kasi sinasaktan na ng lalaki ang biktima kapag ito ay galit sa babae. Sinabi din ni Sutida na sobrang seloso umano ni Daniel at madalas nga lang ikulong si Minnie sa loob ng kondo. Sunod ay hinanap naman ng mga pulis ang driver ng itim na kotse na sinakyan ni Daniel mula kondo. At natuntun nga nila ang driver. At ito ay si Soy, 49 years old. Sinabi ni Soy sa mga pulis na nagpahatid si Daniel sa kanya sa isang restaurant sa Krumtek, Maha, Nakhon. Pagkatapos, nagpahatid naman daw si Daniel sa isang hotel sa Makasan area ng Bangkok. Pinuntahan ng mga investigador ang sinasabing hotel ni Soy. At sa hotel, nakuha nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV ng kotseng sinakyan umano ni Daniel paalis ng hotel. Ayon sa witness, mula sa hotel, nakita niya ang suspect na may kausap na dalawang mga lalaki. At pagkatapos ay sabay-sabay nang umalis ang tatlong lalaki sakay ng isang kotse. Sinundan ng mga pulis ang pinuntahang kotse na sinakyan ni Daniel. At nakuha nga nila ang lahat ng CCTV video na nagpapakita kung saan dumaan ang kotse. Ayon sa mga pulis, ang kotse ay bumiyaya mula Bangkok papuntang Mae Sait District ng Chiang Rai na nasa itaas na bahagi ng Thailand. At ito nga rin ang border papuntang Myanmar. Agad na hinanap ng mga pulis si Daniel sa lugar pero biggo silang makita ang lalaki. Ayon sa mga pulis, malakas ang ebidensya nga nila laban kay Daniel na nagsasabing siya ang pumatay kay Minnie dahil ang DNA ng lalaki ay natagpuan sa mga tela na nakapatong sa labi ni Minnie. Samantala, agad namang inihatid ang dalaga sa huli niyang hantungan. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya at mga kaibigan ni Minnie. Sa isang press conference, sinabi ng mga pulis na hinihingi nila ang tulong ng kahit sino para ituro nga kung nasaan ang suspect. Sa ngayon ay pinaghahanap pa din si Daniel ng mga kapulisan at teorya nga nila humingi si Daniel ng tulong sa kanyang Chinese associates para siya ay makapagtago sa Myanmar dahil nga siya ay pumunta sa Chiang Rai kung saan ito ang border ng Myanmar. Napatunayan naman ng mga pulis na expired na ang visa ni Daniel sa kanilang bansa. At patuloy pa din nilang hinahanap ang lalaki. Wala namang matibay na ebidensyang hawak ang mga pulis na umalis na ng bansa ang lalaki o umuwi siya pabalik sa Singapore. Kaya umaasa silang maaaresto nila agad ang pumatay kay Minnie at pagbabayaran ni Daniel ang ginawa niyang krimen. Sa ngayon ay umuusad pa din ang investigasyon
Kaya naman siguraduhin yung nakalike kayo at nakasubscribe sa ating channel para sa susunod na update sa kwentong ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!